Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. ALX X Pro X10 action camera. This is my final review. Okay, so pasensya na, dito ko na gagawin sa loob dahil may sakit ako, tapos umuulan, hindi tayo makalabas. Now, binili ko tong camera na to from their Laguna store. Tas dineliver na lang sa akin online. 2,700 pesos. Okay? Tapos pinadagdagan ko na lang ng extra battery, bumili ako ng dual charger para pwede kong dalhin kahit saan, para pwede ako mag-charge kahit abutin ako sa kung saang lugar man. And then bumili rin ako ng sa kanila ko na rin binili yung memory card. And then ano po binili ko? Yun lang pala, yun lang yung mga extra. But the camera itself, itong X Pro X10, this is 2,700 pesos. Tapos may kasama na siya na external microphone. Yung battery na kasama nito, yung regular battery, tunay naman tumatagal siya ng up to 90 minutes. Up to 90 minutes of recording. Kapag yung settings mo ay hindi ganun katataas yung settings. Pero kasi pag matataas yung settings, mas kumukonsumo ng battery battery life yun eh. Ayan. So, 2,700 pesos. Ang tanong is, natuwa ba ako? Kasi, kung napanood nyo yung iba mga videos ko, may binanggit ako doon na kapag matutuwa ako dito, kung matutuwa ako sa camera na to, baka bumili pa ako ng isang set at i-giveaway natin. Tingnan natin. And then, marami na rin nagtatanong, marami nag-i-inquire regarding sa review ko dito. And, yan. Okay, sige, pag-usapan natin. Habang hindi maganda pakiramdam ko. Okay. 2,700 pesos. Para sa akin, mabigat pa rin yun. Dahil, bukod sa kuripot ako, talagang, mas gusto ko kasi talagang, ang binibili ko ay yung mga kailangan ko lang talaga. Yung magagamit ko lang talaga. Kapag meron siyang features na hindi ko naman magagamit, nanghihinayang ako. Kasi kung wala sana yung feature na yon, mas mura pa yung camera. Okay? Example, yung wifi nito. Hindi ko yung ginagamit. Yung wifi kasi para mag-connect sa phone, I don't do that. Okay? But anyway, let's get to yung mga what I do like and what I don't like, yung mga na-discover ko sa camera na to. Mag-umpisa na tayo siguro sa isa sa mga nakita ko na unique sa camera na to. Wide angle talaga yung kanyang view. Makikita nyo pa lang, pag in-order nyo yung camera, kita nyo yung parang, yung mata sa loob. Yan, yung parang bilog na yan. Yan. Yan yung wide angle lens. Okay? So talagang may physical na wide angle lens sa loob. At maganda talaga, malawak talaga yung kanyang field of view. Yun nga lang. May mga nag-react din sa akin, may mga nagsabi din sa akin nung pinakita ko yung video. Sabi nila, it's too wide. Kasi malapit na siyang maging fisheye. So I'm guessing the field of view nito, hindi ko pa siya nasusukat talaga, is nasa 160 degrees. 160, close to maybe 170 degrees. Ang fisheye, nasa 180 degrees. So yung fisheye talaga yung parang akala mo yung bilog-bilog na talaga ang mundo. Ito, compared to other cameras na nasubukan ko, yung mga mumurahin, compared to my SJ cam, and compared to other footages na alam ko coming from other high-end cameras, out of the box, wide angle talaga siya. Maganda yung kanyang field of view. Now, para sa akin, it's a good thing dahil yung mga una kong cameras, even my SJ cam M20, hindi ganun ka wide yung angle na minsan kapag nagde-demo ako halimbawa ng braking technique, kinakailangan ko pa talagang tumingin dun sa brake lever o dun sa right handlebar para lang makuha yung shot. Kailangan ko pa tumingin sa shot, sa clutch lever pag nagde-demo ako ng clutch modulation. Dito, nakasentro na lang yung ulo ko, kuhang-kuha na yung buong cockpit ng motor. Sobra pa nga eh. Tapos kuha na rin yung gas tank, tapos kuha na rin yung unahan, saka yung langit. So maganda talaga yung field of view para sa akin.
para sa akin, it's one of the things na I like with this one. Kasi hindi na ngayon nakukuha ng ibang camera para kumuha ng ibang angulo. When it comes to the resolution, hindi ako heavy on 4K or 2K. Hindi. Mas sanay ako sa 720 kasi mas in my experience and in my research, yung 720 na resolution is mas bagay sa pagiging natural ng mabibilis na aksyon. Ayan. Eh nagmumotor ako, 'di ba? So, mas nababagay yung 720 resolution dun sa meron kang natural blur, hindi naman talaga, alam mo yung parang pelikula na lahat kitang-kita, steady, parang hindi na rin siya natural ang dating. But, the good thing about the X Pro, meron din siyang 1080. So, meron siyang 720, 1080, 2K, tsaka 4K. Yung 2K tsaka 4K, I don't bother with them anymore. Hindi ko sila kailangan. So, pasensya na, hindi ko masasabi kung okay sila. I'm guessing interpolated yung 4K, but I'm just guessing. I don't wanna get into that. So, yung 1080 na resolution, I use that kapag halimbawang slow moving o halimbawang stationary ako at mag-vlog lang ako ng surroundings ko, hindi ako gumagalaw. Pero kapag ako na yung gumagalaw at medyo mabilis-bilis yung galaw namin ng motor ko, I switch to the 720 resolution para lang maging natural. Di ba? Kung yung mata natin, di ba? Pag yung natural nating mata, pag nakita natin yung daan, di ba nagbe-blur yan? Pag mabilis tayo, pag kumakalog, pag nag-shake, gusto kong makuha yon yung feeling na yon. Hindi yung artificial na sobrang parang pelikula, di ba? Parang nasa cinema ka. Hindi naman ganoon. Ang gusto kong makuha is yung natural na visuals. And hindi naman ako na-disappoint sa ALX. Maganda yung kanyang resolution, sinubukan ko siyang i-crop, sinubukan ko siyang i-zoom in, zoom out. Hindi nagpipixelate yung 720 and of course yung 1080. So, it's a good deal. Para sa presyo niya, yung resolution ng 720 and 1080 na ginagamit ko is sulit naman ako. So, that's another thing that I like. Now, meron itong slow-mo. Meron siyang slow-mo feature. So, meron siyang camera, video mode, picture mode, at slow-mo mode. Okay. Sinubukan ko siyang gamitin. Kailangan mo ng magandang ilaw. Okay, kailangan mo ng magandang ilaw, kailangan mo ng steady, kailangan mo talaga mo nakalagay siya sa tripod, and steady talaga siya, hindi siya makakalog. Tapos, maganda yung ilaw. Dahil, kapag hindi maganda yung ilaw, nagiging parang glitchy. Parang sinisinok. Parang nagiging glitchy yung pero, hindi ko masyadong sinubukan dahil hindi ko naman style ang kumuha ng mga slow-mo shots. Kung kukuha ko ng slow-mo shots, I'd rather use my phone. Yan. This one, Samsung Note 9, or yung isa ko pang telepono na Android din. I'd rather use that. Or, I'll borrow my son's iPhone para makakuha ng slow-mo shots. Pero meron tong slow-mo feature. It is a good thing. Pwede ko siyang gamitin. Let's say, may tripod ako, nasa subdivision ako halimbawa, tapos, I will do, let's say, slow speed maneuvers, halimbawa, naka-steady lang siya, maganda yung sikat ng araw, I can probably do that. But for me, kahit wala yung slow-mo feature na yon, it's fine. It's okay. So, sana kung wala yon, mas mura pa sana to. But anyway, it's something that I will explore kung sakasakali. Anyway. Now, other features, wala na tayong pag-uusapan kasi the usual, yung loop recording, yung kanyang mga settings, and it's the usual. Kapareho ng ibang mga camera, there's nothing really special. So, dalawa ang matingkad sa akin dito. Yung field of view na gustong-gusto ko, yung wide. Buti na lang hindi siya super wide na fisheye kasi ayaw ko rin naman ng fisheye. And then number 2, yung kanyang resolution, yung kanyang effective resolution. Tunay siya na 720 at tunay siya na 1080. Kasi marami dyan ang mga cameras na, yung mga budget cameras na 1080 daw or 4K daw pero interpolated or talaga
merong ginamitan ng software enhancement. Hindi siya talaga siya yung tunay na resolution. But anyway, ayun. I also like this external microphone. Yun nga lang, meron akong issue. Dahil kapag nakalagay na yung camera dito sa waterproof casing na kasama niya, ayun ha, wala siyang butas. Walang butas para maisaksak ko yung external mic. Which is, tama rin naman kasi itong waterproof casing na to, dapat talagang selyado siya. So iniisip ko, baka naman merong paraan para mabutasan ito, tapos malagyan siya ng parang stopper or rubber grommet or kung ano man, rubber seal, para pag ilulubog mo na sa tubig. Now, ako, hindi ko to dadalhin ilulubog sa tubig. Hindi ako magra-ride sa ilalim ng tubig. At hindi rin ako yung fan ng nagkumukuha ng shots underwater. So, para sa akin, sayang. Naging useless para sa akin ang waterproof case na to dahil hindi ko magamit yung external microphone. Now, ito. Sinubukan kong gamitin yung camera na wala yung external mic. Nakalagay dito nung isang araw. And that's the thing that I don't like. Magaralgal yung recording ng audio using the built-in microphone. Magaralgal, nawawala-wala, nagda-drop out dahil sa sobrang kalog. Sinubukan kong mag-recording ng nakatayo lang. Nagda-drop out pa rin. So I don't know if ang unit na to ay merong defective na built-in microphone. How I wish na sana usable yung built-in microphone para kapag halimbawa magra-ride ako at umuulan, I can switch to the waterproof case, ilalagay ko, tapos usable pa rin yung audio dahil yung built-in microphone will be good. Eh hindi eh. So, I don't know if it's a defect. Ayoko nang explore yon, and para sa akin it's not a reason para ibalik ito or i-refund. It's okay. Pero sayang kasi yun sana, 'di ba? Sana maganda yung built-in microphone, and then sana yung waterproof casing ay merong provisions para saksakan nung external mic. Para kahit naka-waterproof yung camera, I can still use the external microphone for good recording. Okay, let's go to the audio recording kasi yun yung isa sa mga hinahanap ko. Mahirap magtimpla ng mic at tinatamad akong mag-edit. So, ang gusto ko sana is yung something like this, my external microphone, nandito sa loob, yung microphone niya. So, nakukuha niya yung boses ko kasi nakatutok yung bunganga ko sa kanya. Tapos, yung sound ng motor, galing dito sa ilalim, napipick up rin niya. Eh, maingay motor ko. Napansin ko is, na-overwhelm ng motor yung sound ng boses ko. So, hindi yun kasalanan ng camera, kasalanan yun ng motor ko. Kasi ang ingay niya. So, I'm still searching for the best mic position. And, itong helmet na to, mayroon akong naka-rig na wired system sa loob. May speakers to sa loob. Tsaka meron akong isa pang microphone. So, dalawa yung mic sa loob nito. This one, ito yung kinokonek ko dito sa telepono na to kapag nandito sa chest mount ko. Para makakuha ako ng yung first person view na steady lang. Okay? Ang problema kasi dun sa chest mount ko, hindi ko magawa yung tumitingin sa subject. Katulad nito. Pwede kong, pag may tinuro ko, oy may chicks oh, pwede kong tingnan yun, chicks. Oy, ang ganda ng legs oh, pwede kong ganti. Pero pag dito sa chest mount, hindi ko magaganon. Pero yun lang isa sa maganda sa chest mount ko. Using this phone, this is the Samsung Note 9. Ito yung ginagamit ko para sa chest mount. Maganda yung audio, maganda yung visuals. Perfect for me. Yun nga lang, hindi ko siya magamit para matingnan yung mga subjects. So I tried using this microphone for this for the camera, for the ALX X Pro. For some reason, ayaw niyang gumana. I don't think it's the problem of the camera. I think it's the problem nung pinout. Kasi yung pinout nito is kakaiba sa pinout nito. So I need to find yun, yeah. Ito, wait lang. I need to find an external microphone na pareho ng pinouts. Wait lang. Magkaiba sila ng pins. Ayan, magkaiba sila ng pins. Okay. So yun siguro, I will just search for a microphone with the same pinout.
So I will experiment with other microphones. Maganda yung kanyang recording endurance. Maganda yung kanyang recording. Kapag mababa ang settings, nasa 720, tumatagal talaga ng 90 minutes yung regular battery. Tapos yung extra battery na kinuha ko na worth 350 pesos, tumatagal daw ng mas matagal pa, mga 120 minutes pa. Which is tama. Oo, nauubos ko yun ng 120, 130 minutes using 720. Pag gumamit na ako ng 1080 na resolution, 2 hours talaga. So, sulit pa rin. So, okay yung kanyang recording, tama yung kanyang recording duration. Okay naman siya. Ang iba kasing camera, nakalagay is 90 minutes recording, pero dahil nga mumurahing camera lang, 60 minutes lang, wala na. Ayan. So, ngayon ang tanong is, gaano tatagal yung battery nito, yung mga batteries nito, which is it's a minor thing for me. Okay lang sa akin 'yon kasi pwede naman akong bumili ng extra battery at saka may charger naman ako. Ang isa pang tanong is may isa pa akong tanong, inalimutan ko. Wala na pala. Yun. Okay, wait. Naalala ko. Sa pictures, sa pagpipicture, dahil hindi ko ginagamit ng pagpipicture, I cannot say anything. It takes pictures, that's it. Pero ayoko siyang gamitin sa pagpipicture dahil super wide yung angle niya. So pag pinicturean mo, yung background mo parang distorted, parang bilog-bilog, parang kumukurbada yung mga guhit. So hindi ko siya gagamitin for picture taking kasi nga super wide talaga yung kanyang field of view. So for that, hindi ako masyadong nababother ng image quality niya or kung ano pa man. Okay, so final na tanong siguro, ito na lang. For the price of 2,700 pesos, okay ba ako sa nabili ko na ALX X Pro X10? And yes, I will give this, compared to all the cameras na nasubukan ko, yung mga budget meal cameras na nasubukan ko, compared to my SJ Cam M20, compared to my other phones na ginagamit ko as camera, then I will give this a 10 out of 10. Kasi yung 2,700 na binayad ko, nasusulit ko naman. Now, compared to my expectations, na sana, di ba? Sana perfecto, pero walang perfecto. I will give this an 8 out of 10. Kasi yun nga, sayang. Hindi ko magamit yung case habang ginagamit yung external mic. And I don't know if there's an issue na hindi ko siya magimitan ng iba pang mic. And then yun nga, yung kanyang built-in na microphone ay nagda-drop out ang tunog or nasisira yung audio kapag nakakalog ng matindi or kahit naka-stationary ako. So I think it's an issue with my unit. I don't think it's an issue with all ALX or X Pro cameras. So baka ito ay, ewan ko, hindi ko alam. Baka nasira ko. So anyway, pero again, those are minor issues for me. 8 out of 10 pa rin compared to what I expect. Ang tanong is, pwede ko ba itong gamitin pwede ko bang ito na lang ang gamitin ko? Wag na akong mag-asam na bumili ng, let's say, GoPro or Insta360 cameras or DJI, yung mga high-end? Well, depende. Kung para lang sa ginagamit ko na yung format ng mga videos ko dito sa YouTube, then this is perfect. Okay na sa akin. Hindi sasakit ang loob ko halimbawang malaglag to o mahulog o mawala. Hindi, kasi kung halimbawang ito ay GoPro na 30,000 pesos or Insta360 na 60,000 pesos or DJI na 40,000 pesos tapos mahuhulog ko lang, baka hindi ako makatulog ng ilang gabi na. So, this one, it's perfect for what I need. Kung meron pa sanang ibang features, why not? Diba? Pero like I said kanina, hindi naman ako naghahanap talaga ng madaming features kasi hindi ko rin naman napapakinabangan lahat. Kung bibili ako, let's say, ng GoPro, Insta at saka DJI, ang pipiliin ko actually is Insta360. So kung bibili ako ng Insta360 package, siguro gagamitin ko to as a backup na halimbawang ito yung ilalagay ko sa motor
para maging different angle or different shot. Tapos yung Insta ang gagawin kong main mic or main cam or whatever. But right now, I'm satisfied with this. Hindi ako nakakaramdam na parang, uy, teka muna, okay siya pero gusto ko pa ng iba pa eh. Unless of course, halimbawa, di ba, may maraming mga tipo dyan na talaga ang gusto nila yung kanyang video quality, yung kanilang audio quality is talagang akala mo nasa sinihan ka, yung motovlogging nila is talagang production wise, talagang mataas ang standards. Yung mga ganun, oo, talaga you need to buy high-end equipment to produce high-end videos. Yung talagang pwedeng ipanlaban sa mga competition. But for me, nagagawa ko yung gusto kong gawin with this camera. Na-achieve ko yung gusto kong ma-achieve. Ang tanong na lang dito is kung ma-appreciate ninyo as viewers yung kanyang quality. Kung hindi, well, pasensya na. Ito lang ang nakayanan. Ngayon, kung na-appreciate nyo naman, maraming salamat kasi ay hindi biro sa akin ang 2,700 pesos. So ang tanong, bago tayo mag-end, natuwa ba ako sa camera? Kasi sabi ko, pag matutuwa ako, baka bumili ako ng isa pa at magpag-giveaway ako eh. I'll be honest, okay? I'll be honest. Actually, hindi. Nangihinayang ako dun sa built-in camera. May mga pagkakataon kasi na I want to record without the external microphone. Gusto ko yung napipick up ko ng audio is yung natural na may kaunting wind noise, may kaunting lagapak. Kasi yung natural na tunog sa paligid ko eh. And the built-in camera nung SJ cam ko is very good at that. This one, medyo nagulat ako na pumalpak siya on the first try. Maybe because, again, baka may defect or what. Ayoko namang bumili ng isa pa para lang just to compare. So, that one turned me off. Yung kanyang built-in microphone. And, yun. This one. Sayang. Gusto ko sanang gamitin yung waterproof casing tapos still kaya kong ikabit yung external microphone. But, okay lang yan kasi medyo malikot ang isip ko. Hindi naman talaga ako nag-aasam na mag-underwater o hindi naman talaga ako nag-aasam ng waterproofing talaga. So I'm not afraid na butasan ito. Bubutasan ko to. Aayusin natin yung butas. Lalagyan natin ng magandang suksukan ng external microphone para magamit ko siya. So this is not really a deal breaker, but yun nga lang, matrabaho kasi magdi-DIY pa ngayon ako. So with that, walang giveaway. Hindi. Hindi ko wala akong pambili. So, tingnan natin. Sabi ko pag naka 1,000 likes yung isang video na ginagawin ko. So siguro itong video na to. Sige. Itong video na to, kung makaka 1,000 likes to, then why not? Maybe I'll buy another set and I'll give it to a very lucky viewer or subscriber. Or kung baka mamaya ipamigay ko na lang sa gitna ng daan kung saan man, bahala na ako. So yun lang. So again, this is the ALX X Pro X10 action camera worth 2,700 pesos with external microphone kasama na sa in the box, coming from Laguna. Check them out on Facebook, on social media. Marami mga gumagawa ng videos para sa kanila. Panoorin niyo yung mga videos ko na nag-ride ako, ito yung nakasalang. And then from now on, ito na yung main camera. Wala na akong camera, ito na lang yon. Ito na nag-iisa-isa kong camera. So all the videos that you're gonna see na nagra-ride ako, ito na yung makikita nyo. And I hope you will like the quality na ipinaprovide ng X Pro. So I will see you on the next video. Sumakit lang ulo ko. Ay, nako. Under the weather. So I will see you on the next video dito sa Mannequin Upright. Thank you so much.